Kwentuhan with Tito EJ. Mga kwentong tatawa, iiyak at titigil ang mundo mo. Tara, kwentuhan tayo. Tito EJ, alam mo bang may mga taong kahit kailan ay hindi mo inakalang magiging parte ng buhay mo? Yung tipong sa dami ng tao sa mundo, siya pa yung nakatadhana sa'yo. Ako si Marco, isang ordinaryong lalaki, yung tipong hindi pansinin, hindi gwapo, at lalong hindi hinahabol ng babae. Kung may isang salita na maglalarawan sa akin siguro, simple. Wala akong kotse, hindi ako sosyal, at ang suot kong polo, mukha ng pinagpasahan ng 3 henerasyon. Pero alam mo, Tito EJ, sa kabila ng pagiging ordinaryo ko, dumating ang araw na may isang babaeng nagpakumplikado ng buhay ko. Isang babaeng sobrang ganda, parang hindi totoo. Siya si Alexa. Tito EJ, kung nakita mo lang siya, siguradong mapapamura ka sa ganda. Matangkad, makinis, sobrang bango. Kahit nasa bus lang kami, parang artistang bumaba sa langit. At ako lang naman yung mukhang pagod sa trabaho na pauwi na. Nagkasabay kaming sumakay ng jeep isang gabi. Mulan noon, Tito EJ. Basang-basa kami. Ewan ko ba kung anong milagro at biglang bumungad ang ngiti niya sa akin. At sa hindi ko may paliwanag na pangyayari, bigla niyang sinabing, "Kuya, ikaw pala yung laging nauna sa pila sa sakayan sa umaga, no?" Teka, kilala niya ako? Tito EJ, gusto kong sampalin ang sarili ko para lang siguraduhin na hindi ako nananaginip. Mula noon, lagi na kami nagkakasabay. Naging habit ko nang magdala ng isang boteng tubig sa bag ko. Kasi napansin kong lagi siyang nauuhaw. Minsan, Tito EJ, nabanggit niya, "Grabe no, ang init ng panahon. Buti ka pa, lagi kang may tubig." Tumawa lang ako, pero ang totoo, Tito EJ, sinadya ko talagang magdala ng tubig para sa kanya. Kasi sa simpleng pag-abot ng 1 litrong malamig na tubig, may pagkakataon akong makausap siya. At doon nagsimula ang lahat. Hanggang isang araw, Tito EJ, naisipan kong maglakas loob. Isang gabi, sinamahan ko siya pauwi. Doon niya nabanggit na may boyfriend siya. Boom! Tito EJ, parang binuhusan ako ng isang balding malamig na tubig. Pero syempre, cool lang ako. "Pero alam mo, Marco, parang hindi na kami okay. Parang wala na yung kilig," wika ni Alexa. Tito EJ, sa isip-isip ko, gusto kong sumigaw ng yes. Pero syempre, chill lang dapat. Akala ko may chance na ako. Pero ilang linggo lang, nagulat ako nang makita ko silang magkahawak kamay ulit. Masaya, tawa-tawa. Doon ko na-realize na hindi ako leading man sa kwentong to. Side character lang ako. Simula noon, iniiwasan ko na siya. Hindi ako sumasabay sa kanya. Di ko na siya tinext. Hanggang isang gabi, Tito EJ, habang nasa pila ako sa jeep, may tumawag sa akin. "Marco, ang sungit mo na ha. Ano problema mo?" Tinignan ko lang siya. Gusto kong sabihin, ikaw ang problema ko, Alexa. Ikaw. Kasi gusto kita, pero iba ang gusto mo. Pero syempre, hindi ko yung sinabi. Nasabi ko lang, wala, busy lang. Tara, sabay tayo. Tito EJ, sa pagkakataong yan, alam kong hindi ko na kayang lumayo. Hindi ko rin alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin. Pero isa lang sigurado ako, ang kwento namin hindi pa tapos. Tito EJ, pagkatapos ng gabing yun, bumalik ang dati naming routine ni Alexa. Magkasabay sa jeep, kwentuhan sa biyahe, minsan pa nga, nagte-text na rin kami. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang maalala na may boyfriend siya. Pero ewan ko ba, may mga araw na parang gustong isipin na may chance ako. Kasi minsan, nahuhuli ko siya nakatingin sa akin.
Minsan, Tito EJ, bigla niya akong hahampasin sa braso habang tumatawa. At minsan, Tito EJ, tatahimik siya. Tapos biglang magtatanong, Marco, paano kung isang araw bigla na lang mawala ang isang mahalagang tao sa buhay mo? Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin, Tito EJ, pero ang sagot ko lang noon, di masakit, pero siguro wala tayong magagawa kundi tanggapin. Ganun ba? Tumango lang siya. At doon ko napansin may lungkot sa mga mata niya. Isang araw, Tito EJ, habang papasok ako sa trabaho, may biglang nag-text sa akin. Pwede mo ba akong samahan mamaya? May gusto akong sabihin. Sa buong araw, hindi ako mapakali. Iniisip ko kung anong gusto niyang sabihin. Baka naman ako na. Pagdating ng gabi, nagkita kami sa isang coffee shop. Doon ko siya nakitang umiiyak. Break na kami, Marco. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maawa sa kanya. Pero sa halip na kiligin ako, Tito EJ, mas lumambot ang puso ko. Kasi kahit anong sabihin natin, mahal niya yung lalaking yun. At ngayon, wala na siya. Siya naman ang nasasaktan. Kaya ang ginawa ko, hinayaan ko lang siyang umiyak. Sa loob ng isang oras, Tito EJ, wala akong ibang ginawa kundi abutan siya ng tissue at hintayin siyang bumuhos lahat ng sakit. At sa gabing yun, Tito EJ, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi mo kailangang maging masaya sa pagkawala ng iba, lalo na kung mahal mo sila. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting bumalik ang sigla ni Alexa. Mas madalas na kaming magkasama. At alam mo, Tito EJ, pakiramdam ko, unti-unti na rin akong nagiging parte ng mundo niya. Hanggang isang araw, habang naglalakad kami pa uwi, bigla siyang nagsalita. Marco, alam mo ba kung bakit ako nagpapasalamat sa'yo? Bakit? Kasi ikaw ang nandyan nung wala nang ibang natira. Tumigil ako sa paglalakad, Tito EJ. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang isang bagay na matagal ko nang inaasam makita sa mga mata niya. Pagmamahal. At sa gabing yun, Tito EJ, hindi ko na napigilan. Inaamin ko na ang matagal ko nang tinatago. Alexa, matagal na kitang gusto. Pero hindi ko kailanman hinling na masaktan ka para lang magkaroon ako ng pagkakataon. Napangiti siya, Tito EJ. Tapos nagulat ako sa sinabi niya. Pwede bang ikaw naman ang subukan kong mahalin? Tito EJ, gusto kong sumigaw ng, Yes, Lord, thank you! Pero syempre, cool lang ako. Mula noon, naging masaya kami. Tito EJ, para kaming magjowa. Kahit hindi pa opisyal. Pero syempre, hindi lahat ng kwentong masaya ang ending. Dahil isang araw, biglang nagparamdam ang ex niya. Marco, nagkita kami kanina. Tito EJ, parang bigla akong sinuntok sa sikmura. Alam ko na kung anong kasunod niyan. Sabi niya, gusto niyang bumalik. Hindi ko alam pero parang gusto ko rin. Tito EJ, parang gumuho ang mundo ko. Akala ko ako na. Akala ko dumating na ako sa dulo ng laban. Pero eto na naman kami. Ako na naman ang talo. Alam kong may choice ako, Tito EJ. Pwede kong ipaglaban. Pwede kong sabihin na ako naman. Pero alam mo kung ano ang ginawa ko. Huminga ako ng malalim. Tinignan ko siya sa mata at ngumiti. Kung siya talaga ang gusto mo, wala akong magagawa kundi hayaan ka. Tito EJ, hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Pero sa moment na yun, alam kong iyon ang tamang gawin. Marco, ang bait-bait mo.
Napangiti ako kahit ang totoo, Tito AJ. Gusto ko nang umiyak. Sabi ko lang, hindi ako mabait. Mahal lang kita. Kaya kung mas magiging masaya ka sa kanya, sige, bibitawan kita. At iyon nga, Tito AJ. Bumalik siya sa ex niya. At ako ang naiwan. Pero alam mo ba ang pinaka nakakagulat, Tito AJ? Kahit sobrang sakit, wala akong pinagsisihan. Kasi at least, sa kwento naming dalawa, alam mong kahit isang beses lang, minahal din niya ako. Kahit sandali lang. At minsan, Tito AJ, kahit hindi ikaw ang pinili, ang mahalaga, minahal ka rin niya. Kahit hindi panghabang buhay. Kung may natutunan ako sa lahat ng to, Tito AJ, ito yon. Ang tunay na nagmamahal, hindi lang basta nang aangkin, marunong din magpalaya. At ngayon, malaya na ako. Malaya akong magmahal ulit. At malaya akong hintayin ang tamang tao na hindi lang ako pagsasamantalahan mahalin, kundi pipiliin akong araw-araw. Once again, this is Kwentuhan with Tito AJ, mga kwentong tatawa, iiyak at titigil ang mundo mo. Thank you for listening. I'll see you next time.